Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Haos at ngayon ay kasama natin si... Christine, 26, nakatira sa San Miguel, Bacong, Negros Oriental. So karon is ato siyang interviewon about sa iyahang pag-eskwela before. So first question is about sa learning style. So unsa nga mga learning style ang ga-describe sa imuha katong ga-eskwela ka? Ikaw ba tong estudyante nga dali maka-learn if makakita kang mga pictures or mga graph, or ikaw ba tong estudyante nga dali maka-learn if maminaw ra ka sa uban while ga-discuss sila, or ikaw tong estudyante nga dali maka-learn if imong sulaton then basahon ang inyong lesson, or ikaw tong estudyante nga maka-learn if while ga-study siya is sige siyang galihok-lihok? Katong ako, gaskwela pa ko, mas prefer jud na ako ng basahon siya o gisulat. Kay mas para sa ako, mas dali kong makasabot, dali po na akong ma-familiarize kung unsa akong gitun-an. Then, pero okay naman po sa ako atong makita na ako kay para ma-familiarize po na ako siya. Depende man po na sa inyong gi-exam, sa inyong kuan, inyong inana test, inana dayon kuan. Okay ra pod ang auditory, pero dili kayo ko atong magsigig lihok-lihok kay murag ma-distract ko ana. Katurang tulo katong magkuan, katong makita nimo, then maminaw ka o katong magsulat ka while gabasa. So sa imo mga na-mention na mga learning style, giun sa to nila pag-help sa imuha para mas masabtan nimo inyong lesson in a better way. Kuan lang kanang mas ano ra siya, mas dali ra gud siya sa ako agyud. Nang dali na akong masabtan ang tanan kung unsa akong gitun-an. Dali ra din kuan pod less stress, less hassle para sa ako apod. Ano siya? Then next kay mo proceed ta sa imong school environment. So unsa nimo pag-describe imong school environment during atong time nga ga-eskwela pa ka? Ang school environment lahi mong good kay elementary kinder until grade 4 naman gyud mi sa Manila. So grade 5 until ga college diri na mi sa probinsya. So lahi ra gyud siya kay sa una sa dito sa Maynila kay wala mi kuan pagsulod sa eskwelahan, wala na mi kanang limpyo-limpyo, wala na mga dagang hapit-hapito ni nana. So pag abot diri kay hala murag nakakuan ko hala na palagi limpyo-limpyo, na palagi mga dagang errands pa nga kuan nun dili mo katong magsugod dayon og klase ba kay sa Manila manggod pagsulod nimo dapat stay na ka sa inyong classroom, dayon magulat na ka sa maestra, then magtuon na ka hinay-hinay advanced study diri kay dagan pa man kuan, dagan pang buhaton. So mas nakalahi, stricto ang mas sa stricto jud Manila. siya dito sa Manila kaysa diri. Ambot lang man dagay kaharon. So, same pa ba diha? So Nick, next is do you feel safe and comfortable sa environment sa inyong school? Oo, safe ra gyud bisag sa both sa Manila og dire safe ra gyud siya kay kuan. Aside sa naay guard, okay ra pud man ang mga maestra pud, like masaligan jud sila tanan ba. Dili ka mahadlok nga naay may tabo nimo nili maayo kay ang mga maestra attentive man sa mga estudyante. Then next is mo proceed ta sa challenges nga imuhang na-encounter while ga-eskwela ka. So first is unsa nga mga common challenges ang imong na-encounter while ga-eskwela ka? Common challenges kuan daghan gyud. Usa na gyud na kay eskwela man gud ko sa una kuan man gud ulawan kay ko gud. So mas struggle kay sa kuan nang mo reach out ka sa maestra nga ma'am wala ko kasabot sa kato na part sa imong gi-discuss. Munang makapekto jud siya sa grado na ako mugamay jud ang grado kay maulaw man ka mo kuan nga inana. Then next kanang mga classmate pod kay na may ubang classmate nga dali nimong maduulan na napoy uban nga kanang ay bahala ka diha kaya na nimo ra ginana ba. And then kuan kanang katong pandemic
mga college years to pandemic, wala jud siya ang ngayang online class. Gyud dili gyud siya recommended. Wala na siya. Then next is katong mga na-mention nimo nga mga challenges while ga eskwela ka. Giun sa ato nga mga challenges nga in what way naapektuhan ang imuhang academic performance? Mao to nga kuan, kato nga mga challenges kay kuan muna mo gamay ang grado. Ang gagmay mong grado kay dili ka kuan ba nga na kato dili lagi ka mo reach out sa maestra then sunod kay kuan kanang mas nisamot kang katong sa ako mas nisamot ko kaulawan nang din ako ganan mo reach out na ay nanaon na day ko may pay ako na lang ana-ana. Then next kay katong kuan sa online class katugod struggle jud to siya kay dili na gani ko alek kanang dili man sa ingon nga dili dayon makasabot pero maglisod na gani ka na bang sa kuan mga maglisod na gay kag sabot sa maestra nga face to face na mo samot na gid og online class napay signal ana nga dili jud kaayo mo dili kaayo stable ang signal ba so maglisod jud siya. Then next is proceed ta sa mga technology nga nagamit niyo sa inyong eskwelahan. Of course, during your time na jud na siya mga technology. So, first is unsa nga mga common technology ang inyong ginagamit sa inyong room or sa inyong pag-eskwela? Technology. Sa una dili pa mong kayo mag gadgets to pero kato nang mga times na nga murag nauso-uso ng mga gadgets kuan na ka na cellphone, tablet, laptop o kuan projector pero kanang laptop o projector sa maestra din na kaming mga estudyante kalagmitan jud kay tablet or kuan cellphone. Then next is giun sa pagtabang sa mga technology para maka-learn kag better sa imong studies. Kuan kanang mas napadali amo ang kuan amo ang pag-eskwela like kanang dili na ka magsigig pangita like for example kanang meaning dili na ka magsigig ana sa libro unsa gay meaning ani kay kung sa man kanana kay gadgets na technology i-search na lang siya nimo then mamili na lang ka og unsay meaning nga murag mas makagets ka ba in case nga pangutan-on ka sa maestra unsa may pasabot ani at least nasabtan na nimo unsay imong meaning ato nga word nga imong gipangita. Then last is ang teaching method sa inyong maestra. So unsa nga mga teaching method ang mostly ginagamit sa inyong teacher sa pagtudlo sa inyoha? Kuan katulad yung makaingon tan traditional kay katong kuan katong the usual nga magtudlo ang maestra magbasa ay kanang sabton sa siya say unang sabton sa niya una tong iyang lesson usa siya mo discuss sa mua then after discussion kay kuan na activities ay mga examples then after sa examples magpa-activities na mura. Then unsa nga mga teaching method sa inyong maestra ang mas dali nakatabang sa imuha para sabton ang mga lesson? Mas dali gyud kanang kuan kanang mo silag mga kanang ganing mag-discuss bitaw nga kanang magamit ra silag mga simple terms ra gani pinasimple kay inana mas dali siyang masabtan then kuan pud mas madali pud inyong klase ba kay syempre masabtan naman na dayon sa mga estudyante inana then kuan kanang more examples like for example kani nga topic ay kani nga sige butang natong subject sa math kani nga kuan simple pa siya more example then naka-complicated pati ang example pod kuan ba murag inana pod nga complicated para mas galing masabtan gyud nga inani man tong paagi sa kuan so ma-apply namo tong unsay gi-example. Thank you so much, Miss Christine, and that ends our interview. Unta napod kay na learn and naka-learn pud kog dagan sa imuhang mga journey nimo while guys ko ilaka. Thank you so much. Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Haos at ngayon ay kasama natin si Ginang Norma.
ipaila-ilay mo kaugalingan sa camera mo. Yun sa Tagalog. Pwede ra Bisaya. Ako si Norma Eclipse. Mara? Imong edad. 63 na ko. Then karon is interviewon ti kabahin sa inyong mga kaagi sa pag-eskwela sa una. So, unang pangutana kay unsa nga mga learning style ang makatabang sa imuha para dali ka makasabot sa inyong klase or kanang unsa nga mga style sa pagtuon ang imong ginagamit para dali ka makasabot sa imuhang lesson. Ikaw ba tong estudyante nga katong makita kag mga graph or picture then or mas dali ka makasabot if maminaw ka sa imong mga classmate while gatuon sila or sulaton dayon basahon ang lesson or katong while magtuon ka kay maglihok-lihok ka. Magtuon. Na ako sa kusina. Na ang notebook sa abuhan. Then maglihok. Lihok-lihok. Munay ako sa una. Then sunod kay katong sa napili nimo nga style sa pagtuon giun sa ato pagtabang nga masabtan nimo ang lesson. Mas dali ba para nimo ang nasabton ang inyong klase? Oo, mas dali na ko kung masabtan. Mas dali masabtan pag dali magtuon masabtan. ka while galihok-lihok. Mm-mm. Then sunod kay teaching method or pamaagi sa inyong maestra sa pagtudlo sa inyo ha. Unsa nga pamaagi sa pagtudlo nga gigamit sige sa inyong maestra sa una? Isulat man. Isulat Tapos sa- patunan. Usa mag-test. So magsulat sa blackboard din ninyo ang kapihon. Kapihon naman. Then sunod kay unsa nga pamaagi sa pagtudlo nga gigamit sa inyong maestra ang mas nakatabang sa imuha nga masabtan ang inyong klase? Unsa man? Kato ja pareha ra tong pag magsulat, Magsulat. then inyo haran tun-an kung Tunan ra magabi. dayon sunod kay unsaon nimo pag-describe o dibuho ang palibot sa inyong eskwelahan? Unsa man kanang mga garden? O kanang pwede na or katong kung unsa klase inyong eskwelahan, istrikto ba sila or dili? Dili man ka stricto sa pero pag-abot nimo, mag-garden mo na. Tago plug. Pag malit na ka, na may parusa. Pag garden no, usa ka pasod doon. So ang Mao parusa naman. sa una kay pag-gardenon. Oo. Pabundayon usa ka pasod doon sa eskwelahan. Then sunod kay naka-feel ba ka nga safe o komportable sa inyong eskwelahan? Safe ra. Safe. Then, sunod kay unsa nga mga kalisdan ang inyong mga nagyan atong gieskwela pa ka? Walay balon. Walay sudan. Magbalon ramig saging. Mga salagon. Kasagaran ko na mo balon ginamos sudan. Dayon sunod kay katong mga kalisdan nga imong nasulti, giun sa ato pag-apekto ang imong pag-eskwela. Wala ra, okay ra. Wala ra na. Nasanay man. Naanad ra mo ato nga Oo. nato ang Mm-mm. style. Then sunod kay gagamit na ba mo og technology sa una? Example mga cellphone, Wala. Wala. So, dali ba ang pag-eskwela nga wala ang technology? Oo. Dali raman. Kaya nga mo, magtuon ramang yun anang gabi eh. Maudong kadlawon. Magtuon. Di man mo malimtan kung kadlawon mo ka magtuon. So, magsalig ra mo to inyong kinopya sa Oo. eskwelahan. So, Oo. dili ra apektado ang inyong pag-eskwela. Dili. Okay na. Mara to. Okay. Thank you so Thank you. much.